Okay po, magandang hapon po sa inyo. Buksan niyo po rito sa unang Juan, 1 John chapter 2. Ito yung 1 John chapter 2. Alam niyo po kahit saan ako magpunta ang halimbawa, maimbitahan ako sa palit, hindi lang taga-palit ang kausap ko kundi buong Rema Ngayon, dito rin sa Maseda, ang kausap ko po rito buong Rema pa rin. Kaya, minsan pinapapatay ko po yung Facebook Live para makausap ko kayo mismo, ganun. Pero madalas, buong Rema to Okay. Dito po sa verse 27, ito po yung kilala natin na follow the anointing, no? Pero basahin ko po rin sa Magandang Balita Bible. Ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya ay nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Okay, basahin po natin dito sa King James. Sabi niya ganun, but the anointing which ye have received of Him abideth in you, and need not that any man teach you. But the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie. And even as it hath taught you, you shall abide in Him. Balik po tayo rito sa MBB, Magandang Balita Bible, 1 John chapter 2, verse 27. Okay, sabi niya, ang Espiritu pinagkaloob na sa inyo ni Kristo, at habang siya ay nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Okay, dito sa part na to, nasabi niya, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Meron ba kayong naranasan na habang nakikinig kayo sa isang tao, sa isang program, sa isang sermon, may nagsasabi sa loob niyo na mali na yung sinasabi nito? No? Na parang maaring biblical ang pinag-uusapan. Yes, biblical ito. Pero doon sa loob mo, may nagsasabing mali. O kaya may kinukwento yung isang tao, may binibida isang tao, o kaya sabihin natin may tinuturo, nagbabible study, nagsisermon. Pero doon sa loob mo, merong sign, merong check, merong pakiramdam, may witness, may kutob na mali na sinasabi ng tao. No? Na nagsasabi niya na parang hindi mo nga lang ma-prove sa Bible kasi hindi mo pa nabasa itong buong Bible Kaya ang nasa isip mo, parang may mali. Parang yung doktrina niya, yung teaching niya ay may mali. Ngayon, ulitin ko po, maaring hindi mo alam pa na nasa Bible yun, o wala sa Bible yun, na parehas nasa Bible yun, or wala pa sa Bible yun, pero may pakiramdam ka doon sa loob na sinasabi niya ay tama or mali. May witness doon sa loob. No? Kaya nga, mga kapatid, yung sabi niya, kaya naman nararamdaman ito kasi ang sabi niya, ang Espiritu o yung anointing nasa loob mo na. Born again ka na No? Meron pong isang katuruan dati na sinasabi po nila na kapag ka na born again ka, wala pa sa iyong Espiritu Santo. Si Jesus lang. Sabi ko, ano yun? Na parang naguluhan ako na Parang again, pakiulit nga. Na kapag ka na-born again ka, wala po sa iyo ang Holy Spirit. Ang nasa iyo ay si Kristo lang, si Jesus lang. Sabi ko parang mali. Ngayon, ang katunayan niya, sabi niya, tingnan mo, sabi ni Jesus, hintayin niyo bang bumaba ang Holy Spirit sa inyo? Sabi niya gano'n. Magkaiba kasi yung Espiritu sa loob at Espiritu na nakabalot sa iyo.
spirit within and spirit upon. Ang ibig sabihin ng within, nasa loob mo. Pero yung upon, yung ikaw naman ipapasok niya sa loob niya. Ikaw ang nasa loob niya. Magkaiba yun. Ngayon, yung espiritu sa loob mo, sabi niya gano'n, ito yung si Jesus na pinapasok mo sa puso mo. Pero literal ba na si Jesus ang pumasok? Hindi, kasi si Jesus ay nasa kanan ng kamay ng Diyos. Nasa langit siya. Eh, ano yung pumasok sa loob mo? Yung espiritu niya. O ano pala yung espiritong bababa sa'yo, kahapon sa'yo, o siya naman ang maglalagay sa'yo. Yun ay yung function o yung trabaho ng espiritu. Kasi trabaho ng espiritu ng Diyos, tatakan ka eh. Na i-mark ka na isa ka sa mararapture. At yun, pinapapasok sa loob yun. Ngayon, meron naman yung espiritu na ikaw naman ang ipapasok niya sa loob niya para mag-ministry ka. Kaya nga sabi niya gano'n, nung dumating ang araw ng Pentecostes na yung di ba nagtank silang lahat noon sa upper room. Anong nangyari, nakakita sila ng mga waring dila ng apoy. Ayan. Isa ka ba nakakita ng waring dila ng apoy? Di ba yung kadila? Yung phosphorus, subukan mo sindihan yan. May gaganon yun, di ba? At nandito yung waring dila ng apoy, dito lang sa ibabaw nila kasi sila nasa loob na ng apoy. Kaya nga, He will baptize you with fire. Ano ibig sabihin ng baptize with fire? Baptism sa apoy. Ang ibig sabihin baptism sa He will baptize you in water, ibig sabihin, lulubog ka niya sa tubig. Kaya paano pag binautismo ka ngayon sa apoy? Eh di lulubog ka sa apoy. So, ikaw ay nasa loob na ng Holy Spirit. At kapag tinanggap mo siya, ang Holy Spirit naman ang nasa loob mo. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya nga, sabi niya kasi gano'n na ang sino mang sasampalataya kay Jesus ay mula sa kanyang tiyan ay aagos ang rivers of well of life. Yung well, pwedeng solo-solo yan kanya-kanya. Pero yung sabi niya gano'n, ang sino mang merong part na sinabi na paano ko bang magandang sabihin ito? Ay mula sa iyo kapag nagsisimula ka ng mag-thanks, nagsisimula ka ng magpuri, nagsisimula ka ng mag-worship, sabi niya, out of your belly shall flow rivers, hindi well. Rivers na, ano ibig sabihin ng rivers? Nag-umapaw na yan. So, at doon sa pag-uumapaw na yan, kapag ka ikaw, yung ilog mo, yung ilog mo, yung ilog mo, yung ilog ko, yung ilog nating lahat, simula ng mag-umapaw, ano nangyari? Eh di baha. Kaya nga sabi niya gano'n, kapag ang kaaway ay dumating, katulad ng isang matinding baha, pipigilan siya ng Diyos. Hindi yung baha ang pipigil sa atin, hindi yung baha ang katulad ng pagkilos ng kaaway sa atin, kundi tayo ang baha na tutulak sa kanya. Sa kanino? Sa kaaway. Okay po, sabi niya rito, at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ninuman. May time na habang nakikinig ka sa isang teaching, sa isang katuwiran, sa isang kwento, may nagsasabi sa iyo na parang malito May nagsasabi sa iyo na tama ito. No, mayroong witness, may pagsang-ayon, pero may time naman na may pagkontra. So, paano mo malalaman yun? Yun na nga Kung hindi ka familiar sa gospel, yung hindi ka pa familiar sa Word of God, magandang guide yun. Kahit di mo pa nabasa ang buong Bible. Kasi ang Bible naman, kailan lang nabuo yan? Di ba? Noong unang panahon, Old Testament pa lang. At pagkatapos noon, ang mga early believers na buhay sa Old Testament. Hindi naman New Testament lahat yan kasi kailan lang nabuo ang New Testament natin. Kaya nga, Tito, sinasabi niya na itong time na to, sabi niya gano'n, hindi nyo na kailangan turuan nino man, may alam na kayo. Meron na akong pan-detect sa'yo. Nasisense ko yan na mali ang sinasabi nito. Nasisense ko yan na tama ang sinasabi nito. Nakuha niyo mga kapatid? So, ito yung, tapos sabi niya, ang Espiritu nagtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Halimbawa, sasabihin natin na halimbawa, may nanliligaw kay April. No? Ganda na makeup mo April inuulit ko kanina, second time ko sinabi to. Ngayon, sasabihin niya gano'n, ibibigay ko sa iyo ang buwan, ibibigay ko sa iyo ang bituin, ibibigay ko sa iyo ang araw.
Ngayon, ikaw naman, maniniwala ka. Bakit? Type mo eh. Pero kung analyze mo yung salita, bibigyan niya sa iyong araw, tingnan mo, gusto ko niya masunog. Ngayon, paano mo malalaman kung totoo hindi ito? Doon sa loob. Kasi wala naman nakalagay dito sa Bible na si Cordapio ang kalooban ng Diyos sa'yo. Wala. Kaya hindi mo makukuha by faith yan. Pero doon sa loob mo may nagsasabing, hindi yan anak. Nakuha niyo ba? At meron naman sasabihin niya, siguro pagdating ng panahon, sasabihin niya, yan na anak. Minsan nga, may time talaga na parang, ay, hindi ko type. Pero hindi naman yung type mong tinitingnan dito eh, yung type ni Lord. Amen po ba? Yan. Alam niyo ba kwento ng nanay ko? Noong una daw niya nakita tatay ko, parang hindi niya type. Noong una pa na ako, kinukwento niya. Pero habang tinitingnan daw niya tatay ko, pumupogi. Noong una parang walang dating, pero habang tinitingnan ng nanay ko, pinagpe-pray niya ang tatay ko, nagkakaroon ng pagbabago eh. So, sabi niya, hindi mo na kailangan turuan pa. Hindi naman ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng teacher. Hindi ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng tagapagturo. Kailangan natin yan kasi nga, hindi ka lalago, hindi ka mapeperfecto pag wala ang apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. So, kailangan natin ito. For the perfecting of the saints, hindi pa naman tayo perfecto. Meron ba ritong perfecto na? So, ibig sabihin, kung perfecto na tayo, hindi na natin kailangan ng apostol. Hindi nga tayo perfecto, meaning, may mga apostol, propeta, evangelista pa rin ngayon. Amen? Okay. May mga katuruan na ganyan eh. Lalo na yung sila John MacArthur. Magaling na Bible teacher ito, pero pagdating sa ganyan, sablay. No? Ang nag-aaral ito sa Bible school. Ang daming sikat ito. Kilala ito, John MacArthur eh. Gumagawa nga ng sariling Bible yan eh, na hindi yung may mga komentaryo siya. Mautak siya kung mautak. Magaling ko sa magaling. No? Pero pagdating na sa area na to, iba na. Iba na ang pangunawa niya. Sabi niya, wala na raw mga propeta ngayon, wala na raw apostol ngayon kasi pang-pundasyon lang daw yan. Ang tanong nga, para saan ba mga propeta? Para perfectuhin ka eh. Para saan ba mga apostol? Para perfectuhin ka. Ba't meron na bang perfecto rito? Wala. So meaning, meron pa rin mga propeta, meron pa rin mga apostol. At sabi niya ganoon dito, balikan ko to, at habang siya'y nanatili sa inyo, hindi na kayo kailangan turuan pa ni numan. May mga decision making po tayo na decision makings na parang, Lord, paano ba? Hindi ko alam kung nasa Bible ito. Hindi ko alam eh. Alam niyo, hindi ganun kahirap pag alam na natin na nasa Bible. Kasi alam mo na eh, tama, mali. Alam mo na, ito kasi ang basihan ng tama at mali ng Kristyanismo. Tingnan nyo, sa Muslim, pwede mag-asawa ng 4. No, nandun ako sa Dubai noon. Nung naimbitahan ako magkasal, sabi ko, ba't ganito rito? May isang lalaki, 4 ang nakasunod na babae. May mga kanya-kanyang bit na mga inakay. Mga anak. Sabi ko ganun, bakit ganun sir? Di curious ako eh. No? Ngayon sabi niya, nung kasama ko, sabi niya, mga anak niya po yan. Sabi niya ganun, asawa niya yung 4 na yun. Ha? Sabi ko ganun, 4. Yan. Tingnan nyo, dito bawal eh. Sa Bible natin, bawal eh. Kaso, hindi nila Bible ito. Kaya no need silang sumunod riyan. Pero i-judge pa rin sila ng Diyos ayon sa Biblia, hindi sa Quran, hindi sa kung anumang doktrina. Ngayon, sabi nga ng isang tao, tinanong ngayon niya yung Muslim, bakit kayo 4 ang asawa niyo, hindi 5, 6, 7? No? Ngayon, sumagot ngayon yung Muslim, hanggang 4 lang kami. Sabi ng Kristiyano, bakit nga hindi 5, 6, 7? Sabi niya, pagka 5, 6, 7 ang asawa, Kristiyano na yun. Okay din mga insulto, no? Pero kasi totoo eh. Yung mga, okay, nag-gets niyo po yun. Ngayon sabi niya gano'n, hindi na kayo kailangan turuan pa ni naman. Hindi naman ibig sabihin, hindi natin kailangan ng teacher. Kailangan natin ng teacher kasi hindi natin alam ito. May ang mga teacher po, ito nga yung sinasabi nila, ito raw yung apostol, ito raw yung propeta. Ikaw ha? Ganyan, ang mga propeta, ikaw. Ito, yung evangelist ito, siya yung pinakamahaba, di ba? Ibig sabihin, siya yung humahayo, siya yung malayo ang nararating, humahayo at nag-evangelize. Ito raw, itong para singsingan, dito raw sinusuotang singsing. Kaya kapag kinasal ka, dito isusuot ang singsing. Ibig sabihin, you are married with your simbahan. You are married with your flock.
ang pastor, hindi ko nagsermon kayo, tapos ka na. Hindi mo nga ma-judge ang pastor na anointed siya o hindi sa isang sermonan lang. Ma-judge mo ang isang evangelist kung magaling siya o hindi sa isang sermonan lang kasi bisita lang siya rin di ba? Tingnan si Benny, hindi naman permanente rito Ma-judge mo ang evangelist sa isang beses lang na okay, anointed to. Pero ang pastor, hindi mo ma-judge sa isang sermonan lang. Bakit? Kasi ang judgment sa kanya usually lifetime. Tingnan ng Diyos, titingnan ng Diyos kung gaano siya naging faithful sa kanyang nasasakupan. No? Kaya do not judge me sa isang sermonal. Maring boring ako ngayon, pero bukas, boring pa rin. Sa isang araw, boring pa rin. Sa isang linggo, boring pa rin. Pero yung overall, bandang huli, masasabi mo na okay naman pala Amen? Ngayon, ito yung pinakamaliit. Siya yung kayang pumasok dun sa mga maliliit na butas na pangganon. Ito yung teacher. Na kaya niyang, yung mga maliliit na mga katanungan natin, pwede niyang abutin, pwede niyang sundutin. Na minsan, konting paliwanag lang. Kasi, alam niyo, binibigyan ng Diyos ng anointing ito para maipaliwanag niya, magiging mas malinaw ang salita niya. Pero kailangan mo pa rin. Pero kapag yung isang pastor o isang kung sino man, sinasabi na sa yung ganito, ganyan, meron ka na mararamdaman na, mali ito. Amen. Tulad nito, meron mong isang napakatalino, napakagaling na isang Kristiyano. Ang galing-galing na napakatalino, napakagaling. No? Kakaiba kagalingan nito, kakaiba katalinuhan, matalinong magaling na matalino. Pero ang mga nakakausap niya, umaalis sa pagka-worker. Nakukuha niya? Papasikatan ka lang niya. Pero ang mga nakakausap niya, umaalis sa pagka-worker. May mali. Kaso, yung mga worker ngayon na nakakarinig, meron tayong, wala bang nakarinig sa inyo? Wala bang nakaramdam sa inyo na mali na yung sinasabi niya? Kasi, anong espiritu meron ka? Bakit lahat na nakakausap mo umaalis sa pagka-worker? So, may mali, di ba? Dapat meron ka namang common sense, Bible sense, spiritual sense na masasabi mong mali na to Tapos isa pa, meron pa yung isang tao na napapakinggan sa YouTube, meron pa siyang radio program. Kapag narinig mo, ipapaliwanag niya, hindi na kailangan magbigay ngayon. Hindi na kailangan mag-offering ngayon. Laban niya, against siya sa pagtatight. Tapos napaka-kontra niya. Tapos meron pa siyang nilagay dito sa may papuntang NLEX, isang sign na ang laki-laki. Nakalagay na ang pag-iikapo ba ay nasa panahon pa rin natin ngayon. May something siyang sinusulat sa ganun. Unang tingin ko pa lang, sabi ko gano'n, may mali na. Sino kaya yan? Kasi demonyo lang ang ayaw magbigay ka. No? Demonyo lang ang magsasabing, sayang ang buhay mo. Pwede mo pang magamit ito. Wala magsasabing, ibigay mo ang buhay mo sa Diyos, maliban yung song leader lang. Tingnan niyo ang mga sinasabi ng song leader. Ano ba pinapakanta mo? Maglingkod. Ano pa? Sumamba. Tapos, buong buhay ko, bibigay. Sa kanta lang yan. Pero sa totohanan ng buhay, wala. Bihirang-bihira lang. Yung buong buhay ko, Panginoon, paglilingkod ko, pupurihin ka sa kataas-taasan. Ang gandang mga, ano ba yun? Ano ba tawag doon? Mabulaklak. Pero sa talagang buhay, wala magsasabi. Bakit? Ang sabi nga nakalagay dito kanya-kanyang buhay yan. Naniniwala sa kanta lang. Parang may mali, di ba? Nalala ko nun si Simon, sabi niya ni Simon sa akin nun, na ano yan minsan nainis ka sa akin yan kasi nag-worship siya. Pag nag-worship pa naman si Simon, yung kamay, nakaganon. Lord, sabi niya ganon. Ngayon sabi ko, puring-puri siya. Tapos, Simon, sabi niya, bakit? Wala. Nagalit sa akin. Kasi parang nakikiliti na ako na laging sasabihin na, pinupuri kita, ibibigay ko sa iyo buhay ko, pero namimili ng trabaho. Asa ang pagbibigay ng buhay doon? No? Namimili lang siya ng gagawin.
dumating ang time, sabi niya gano'n, nakikisama lang ako eh. O, hindi mo ginagawa sa Diyos ang pakikisama, kundi sa kapwa mo. Amen po ba? Yan, kasi pag may nag-iya na mamalengke, doon na siya mamalengke. Pero pag wala nang nag-iya, bahala kayo magutom dyan. Wala siyang pakialam. May mali rin po sa gano'n. Ngayon, merong something sa loob natin na nagsasabing tama o mali. No? Nalala ko po yung time na si Kenneth Hagin, hindi ako nagkakamali, 16 months siyang bedridden na bulag, bingi, may time na hindi siya nakakakita, may time na hindi siya nakakarinig, may time na hindi niya mabukas yung bibig niya, may time yung daliri niya, hindi niya maituro yung gusto niyang, yung parang, marunong naman siya magbasa, nabasa niya yung Mark 11:23-24, na kung sasabihin mo sa bundok na to, kaya nga kung mananalangin kayo, maniwala kayo, natanggap niyo na at matatanggap. Sabi niya gano'n sana may pastor na dumalaw rito para ipaliwanag yung verse na yun. Ngayon, walang gustong dumalaw sa kanya. Maya-maya nung may dumalaw, hindi naman niya maigalaw yung sabi daw niya gano'n. Kasi nga, may sakit siya eh. Meron siyang incurable blood disease. Hindi ko alam kung pink, hindi ko matandaan, pink o orange yung dugo niya. Sa inyo ba? Green? Pero sa kanya, pink or orange, ang labnaw daw na ewan. Ngayon, ang sabi ng isa sa pinakamagaling na doktor sa buong mundo, walang gamot sa'yo. Kaya ngayon, mamamatay ka na. Ngayon, nabasa niya yung verse na yun, hindi niya ngayon mapaliwanag. Ngayon, hinintay niya dumating yung pastor. Ang ginawa naman ng pastor, dahil di nga siya makapagsalita ng mga sabing gano'n sandali na lang, matatapos na ang lahat. Napaka-iyak daw siya ng iyak noong time na yun na sabi niya gano'n, maraming bagay na iiyakan mo ngayon pagdating ng panahon, matutuwa ka. Kasi, yung nakalagay sa Bible ay hindi may papaliwanag ng pastor. Bakit? Walang faith No? Hanggang sa mamaya, ang sama-sama na ng loob niya. Pero sige, sabi niya gano'n, alam ko sabi niya doon sa loob, born again na siya, alam ko na pwede pa akong gumaling. May nagsasabi daw sa kanya na, I know na pwede pa akong gumaling. Tapos ang sikreto, yung sikreto kung paano kong gumaling, alam ko nasa Bible. Pero di ba naman niya nabasa lahat to? Kaya nga, nung nadaanan niya itong Mark 11:23-24, nagpatawag siya. Mabuti na lang, yung tinawag, buti na lang. Nung time na yon, hindi umaandar yung bibig niya. Kasi kung hindi, matatanong niya, ipapaliwanag naman na, hindi ibig sabihin niya ganyan, hindi ka gagaling, mga ganun-ganun na. No? Tingnan nyo, grabe yung mga pinanggalingan natin, yung mga religion na pinagdaanan natin, mga walang faith. Sa atin nga lang nagsimula yan sa'yo, nagsimula yan. Sa atin, nagsimula ang may faith. Pero yung mga sinaunang mga tao, grabe, no? Yung mga Amerikano, lalo yung mga Pilipino, walang faith. Kaya mapalad tayo kasi natutunan na natin ito. Alam nyo, kaya ayaw ko maborn again Kasi wala nang sinabi yung mga pastor namin, kundi pangit. Maghihirap ka. Sinong gusto maborn again kung maghihirap ka? Pag nagkasakit ka, dire-diretso ko na mamatay. Sino gustong maborn again kung ganyan? Tapos kapag sinampal ka sa kanan, anong gagawin mo? Patadyak ka. Para bang api-apihan ka. Sino gustong maborn again pag ganyan? Kaya nga ayoko maborn again noon kasi nga yung mga tinuturo nila, mga mali-mali. Pero nung nakita ko to, nung yung buhay ni Kenneth Hagin, sabi ko mali palang tinuro ng mga pastor. No, kaya nagkakaroon po ng tinatawag na breakthrough. Ngayon, ito. Dumating ang time na si Kenneth Hagin nga, sabi niya, alam ko na pwede akong gumaling. Alam ko, mayroong witness, mayroong nagtuturo sa kanya. Bakit kasi yung anointing nasa kanya na, yung spirito nasa kanya na hindi, mailalaban ko pa to Pwede pa akong mabuhay Pero sabi nga ng mga doktor, wala nang pag-asa. Mabuti nga ito po Kasi, si Kenneth Hagin, alam niyo ba yung tinuturo ko na dalawang katotohanan? Isang katotohanan, one na katotohanan, may sakit ka. Yes, hindi natin dinideny yan. May sakit ka. No? At maaaring dito kay Kenneth Hagin nga, ang sabi ng doktor, hindi ka nagagaling. Isang fact, isang truth na hindi na siya gagaling kasi walang gamot noon. No? Ngayon, ano nangyari?
Eh di lahat sila kampi-kampihan na tapos ito, meron na namang isang katotohanan. Ano yun? The truth. The truth. No? Ang katotohanan. Eh ano ba yung isang katotohanan? Ang isang katotohanan, ikaw ay may sakit at mamatay ka na. Hindi ka nagagaling. Pero ang katotohanan, pinagaling ka na ng Diyos. Kaya ano paniniwalaan mo? Eh siyempre, ang katotohanan na sa pamagitan ng mga latay niya, tayo nagsigaling. So kung hindi natin matututunan ito, kaya kailangan mo pa rin ng teacher. Yung teacher pa rin magsasabi sa'yo. Pero, paano kung walang teacher? May nagsasabi doon sa loob mo, may naghihimagsik doon, mayroong nakikipagsuntukan doon na pwede pa akong gumaling. No? Kaya nga, isa-search mo ang Bible. Isa-search mo ang Bible. Alam niyo, dito sabi ni Jesus, i-search niyo ang Biblia at matatagpuan niyo ako. At pagka natagpuan niyo na ako, pagagalingin ko kayo. Magiging solid lang yung proof mo pag nakita mo na. Eh, paano kung tamad? Talo ka na. Kahit na naghihinagpis yung kalooban mo, na pwede pa akong mabuhay, pwede pa akong gumaling, hindi ko kailangang mamatay ng maaga. Hindi ko kailangang maghirap ng ganito kahirap na buhay. Kahit pa naghihinagpis yan, ang pakikipaglaban mo, hindi. Wala kang word of God. Hanggang sa sarili lang ang pakikipaglaban mo. And I believe, and believe me, matatalo ka lang kapag sa sarili mo lang pinaglalaban mo. Amen po ba? Pero kapag nakita mo na sa Word of God na totoo nga yung conviction mo na pwede pala akong gumaling, pwede pa akong yumaman, pwede pa akong sumagana, pwede pa gumanda ang buhay ko, nakita mo rito, ay may solid. Ako, mga kapatid, magsisimula na yan, suntukan na tayo, sabihin mo sa Diablo. No? May mga ano po eh. Naalala ko po yung tiyahing ko. Si Antena Sing. Si Auntie Baby lang ata nakakilala kay Antena Sing. Ano po? Alam niyo po yung dinudugo yun. At dumating po ang time, ang putla-putla na niya, hindi na siya, yung kumbaga na parang namamatay na kasi walang tigil ang dugo eh. Yung babaeng dinudugo. Alam niyo po, pumasok siya ron sa CR, ay naku, umaagos daw ang dugo niya. Maya-maya noon, yung parang natauhan ba? Nilabanan ngayon yan, Diablo. Parang kumbaga, pwede ka. Eh, ang pananampalataya kasi labanan. Fight the good fight of faith. Ay, nai-imagine daw niya yung mukha ni Satanas sa mukha niyang gano'n habang nakaupo siya doon sa CR. Kaharap daw niya. Kinukwento niya sa akin eh. Nakaharap niya, demonyo, tumatawa daw sa kanya, dinuro daw niyang gano'n. Eh, wala naman, pero dinuduro niya. Akala mo, mapapatay mo ko. Hindi mo ako mapapatay. May pumunta raw yung mukha dito. Dinuro-duro niya, dinuro-duro. Ang tagal niya sa siya, sige, duro-duro. Laban daw ng laban hanggang sa mamaya, lumabas siya, alam niyo, magaling na. Kasi ang pananampalataya ay pinaglalaman. Pero kasi kapag conviction mo lang na, alam ko gusto ng Diyos kumaling ako eh. Wala kang espada noon. Alam mo na parang pwede pang gumanda ang buhay ko pero hanggat wala kang salita ng Diyos na pinangahawakan, hindi ka makakapag-espadahan na ganyan. Kaya nga, dapat meron pa rin magtuturo sa atin. Pero kung wala man magturo sa atin, merong conviction doon sa loob na pwede pa ako mabuhay. Pwede pang gumanda ang buhay ko. Pwede pang sumagana ang buhay ko. Ano pa? Pwede pang malayo pa ang pwede kong marating. Hindi ko kailangan mamatay ng maaga. Hindi ko kailangan hanggang dito na lang ba ang buhay ko na parang walang nangyayari sa buhay. Ganit, no. Pero conviction mo lang yun. Mahirap. Matatalo ka pa rin yan. Pero kapag nakita mo na sa salita ng Diyos na totoo pala yung conviction ko, bakbakan na tayo. Amen po ba? Nalala niyo ba nun sino na nga ba to? Kumpare ko to eh. Si Jacob. Di ba nakipag-wrestling siya doon sa anghel? Hanggang madaling araw? Sabi niya, di kita pakakawalan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Sabi ng anghel, pakawalan mo na ako, madaling araw na. Ngayon, sabi niya, di kita pakakawalan hanggat di mo ako pinagpapala. Nahampas ng anghel yung balakang no, kaya si Jacob, ika-ika yun eh. Ngayon, sabi ng anghel sa kanya,
Mula ngayon, tatawagin ka ng tatawagin ka ng Israel, hindi na ako. Dahil nakipagtunggali ka sa Diyos. Ano ibig sabihin? Nilaban mo yung faith mo. No. Yan ang lahi natin eh. Hindi ba? We are the children of God. Spiritual Israelites daw tayo, di ba? Mula roon sa taas ni si Abraham, si Isaac, si Jacob, pababayan. Lahat sila nananalo dahil lumaban. Hindi yung na, alam ko mahal ako ng Diyos. O nga, mahal ka ng Diyos. Kung hindi mo makikita sa Bible yung mga bagay na yan, matatalo tayo. Kaya nga sabi niya ganun, hindi na kailangan may magturo sa inyo, alam niyo na. Ibig sabihin, may conviction ka na. Amin po ba? Ayan. Ngayon, kailangan pa rin may magturo sa iyo para maging mayroon kang mapanghawakan. Malinaw na. Okay. Itong si Kenneth Hagin noon, biglang sabi niya, pwede pa akong gumaling, ganyan. Tapos maya-maya, may bumulong sa kanya, sabi niya, for what is your life? Sabi niya, for what is your life? Ganun. Ang ganyan na po siya, for what is your life? Parang si Jomar, kapag kumanta. Alam niyo po na nang lupay-pay na siya kasi nasa Bible yun eh. Pero lalahanin natin, si Satanas gumagamit din ng Bible para sirain ka. Binabaluktot niya. Yan ang foundation ng mga relihiyon. No, gagamitin yung relihiyon. Alam niyo po, may mga relihiyon ngayon nagsasabi di ka maliligtas pag di ka nabaptize sa tubig. Grabe. Tapos hindi ka maliligtas kapag hindi ka kabilang sa simbahan namin. Yung mga baluktot na katuwiran na yan, hindi na tayo mapapaniwala niyan. Bakit? Kasi hindi ako naniniwala na sasama lang ako sa inyo. Maliligtas na ako. Kahit maging luko-luko ako. Hindi ako naniniwala. May something doon sa loob ko na nagsasabi nga. Yung nga lang, kailangan makita mo sa Bible para meron kang solid. Ang salita ng Diyos, hanggat hindi mo na pangahawakan, hindi pwedeng maging espada. Ang salita ng Diyos, hanggat hindi mo na pangahawakan, hindi pwedeng maging shield o kalasan. Ang salita ng Diyos, hindi pwedeng maging breastplate hanggat hindi mo na pangahawakan. Ang salita ng Diyos, hindi pwedeng maging sintron na nagiging intact ka dahil sa belt of truth hanggat hindi mo na pangahawakan. Kaya kung wala kang word of God na hawak, matatalo ka sa labanan. Nakuha niyo mga kapatid? Alam niyo ba yung invisible na, ano bang kwento to? Kayo nga magsabi sa akin, meron yung isang tao na sabi niya, mahal na hari, ipagpapagawa kita ng napakagandang damit na wala kasing ganda sa buong mundo. Ngayon, nung dumating na, sabi nung hari, asan yung damit? Ito po, sabi niya. Ito po, ang tinatawag na dress. Sabi niya, tingnan niyo kung gaano kaganda. Ang ganda, tingnan nyo, kahit saan dako nyo makita yan, napakaganda. Ngayon sabi nung hari, wala naman ako makita eh. Pero baka naman magmukha akong eng-eng pag di ko sinuot. Kaya sinuot niya, sabi niya, dahil sa napakaganda nito, paparada ako. Para makita ng mga tao ngayon. Sabi ng mga tao, yung subjects niya, pag dumaan ng hari, sabi niya, ang ganda ng damit ha, ang ganda ng damit ha. Tapos, kaso, doon sa sinabi niya ng mga subjects niya, meron palang isang batang hindi narinig yung bilin. Kaya nung dumadaan na yung hari, kakaway-kaway yung hari, gano'n na, ang ganda ng damit ng hari, sabi ng mga uto-uto. Pero yung isang bata, hindi sabi niya, biglang tuwa, nakakatawa yung hari, walang damit! Ano nangyari? Na-discover yung katotohanan. Kahit na nasabihin mo na hindi ako matatalo, pero kung wala kang pinangahawakang salita ng Diyos, wala yan. No? Conviction mo lang. Alam mo doon sa loob mo na dapat hindi ka matalo, pero kung wala kang pinangahawakan na salita ng Diyos, wala kang espada. Wala kang breastplate ng righteousness, wala kang helmet ng salvation, wala kang armor, wala kang panlaban. May conviction ka lang. Pero yung conviction mo, dapat yun ang nagtutulak sa iyong hanapin ang salita ng Diyos, saliksigin ang salita ng Diyos para meron kang aktual na mapangahawakan. Gusto ba ng Diyos na mabuhay tayong mahirap o kapos-kapos? Hindi. May conviction naman sa loob na gusto ng Diyos. Ba't pa ako nilikha ng Diyos? Tapos, sabi ng Diyos, nakuha niyo ba?
hanggat conviction pa lang yan, mahirap. Mahirap. Wala kang aktual na espada, wala kang aktual na panangga. Bakit? Kasi wala kang mapanghawakan eh. So, anong dapat mo gawin diyan sa conviction mong yan? No? Mag-seek tayo ng Word of God. Sabi niya gano'n, saliksikin niyo ako, hanapin niyo ako, sabi ni Jesus diyan sa Bible. At pag natagpuan niyo ako, pagagalingin ko kayo. So nasa atin eh. Ngayon, ano po nangyari kay Natagi? Sabi niya gano'n, alam ko, pwede akong gumaling. Maya-maya, nakarinig siya mo, for what is your life? May ganun, gumanon daw sa kanya. Ano na siya? Maya-maya, biglang may bumulong na naman sa kanya. Sabi niya gano'n, with long life, will I satisfy you? Ngayon, bigla raw siyang napaganyan. Tapos sabi niya gano'n, saan nakalagay yan? Napasabat siya. Saan nakalagay yan? Sabi daw ng boses, Psalms 91. Ay, binuksan niya. Nakita nga niya, with long life, will I satisfy you? Ay, ikaw na demonyo ka, ha? May pangahawakan na ako ngayon. Di ano nangyari? Gumaling siya. Bakit? Iba kasi yung conviction lang eh. Na alam ko, gusto ng Diyos na maligtas ako eh. Kailangan mo aktual na tumawid mula sa kadiliman papunta sa kaharian ng kaliwanagan. So, naalala ko po yung time na, alam niyo po ba yung singing in the spirit? Kasi, pwede kang umawit sa spirito, tongues yan. No? Gumagawa ka, nag-iimbento ka ng tono. Hindi mo rin alam yung lyrics, pero umaawit ka. Minsan, i-interpret mo yan, hanggang sa mamaya, maintindihan mo na. No? Yung singing in the spirit, may tono kang ibibigay, tapos may tongues na isasabay. Alam niyo po ba yung may kanta ka na pinakikinggan mo yung sarili mo, pinakikinggan mo rin yung tono mo. Na merong sinasabi minsan, kapag magandang mangyayari, merong saya. Kapag dumadaan ka sa problema, may lungkot yung kanta mo, pero bandang huli may tagumpay sa awit mo. At yung tangsang lumalabas sa bibig mo, pero may time, naintindihan mo, kaya maganda po na merong papel ballpen kagad. Ang mga pastor, may papel ballpen yan eh. Ako wala na akong papel ballpen eh. Bakit? May cellphone na ako eh. Ginagano ko na lang eh. Pero alam niyo po ba yung kanta na merong isang kanta na binigay ng Diyos dito na galing sa singing in the spirit. Binigay ng Diyos dito sa Rema. Actually, marami yan eh. Pero isa sa pinakamaganda para sa akin ay yung pinupuri kita. Di ko alam bakit binigyang pansin Panginoon. Parang nag-iisip ka lang na ganyan na maya-maya naintindihan mo na yung lyrics eh. Tapos yung tono, kusa na lang lumalabas. Noong una, sinisimulan mo, iniimbento mo, parang tongues. Pero bandang huli, nakuha yan sa singing in the spirit. Tapos meron pang isa. Galing din sa tongues interpretation ito. Ano yun? Yung, nakalimutan ko na. Nandiyan lang yan, nasa dulo ng kinagagalak kitang makilala. Sabi ko, gano'n, ba't iba naman yan? Kumbaga yan, magiging tingnan nyo naman, ang ganda naman, di ba? No? Marami ka ritong matututunan, salita ng Diyos, tiyagat, pakikisama. Kumbaga sinulat na lang namin yan, eh. Bakit nai-interpret mo nga? Akala mo nag-compose ka lang, pero hindi, ang totoo, nagsisimula ka sa prayer. So, singing in the spirit. Ngayon, meron din yung dancing in the spirit. Bihira nang ginagawa rito yan kasi hindi na nga napapansin yan eh. Pero meron po tinatawag na dancing in the spirit na magsisimula kang sasayaw sa Panginoon na parang kusa mo lang pagagalawin yung mga kamay, maya-maya gagawa na ng action, mag-isa yan eh. No, dancing in the spirit. Na kapag nakita mo yung tao nagda-dance in the spirit, nakapikit na ganyan, tapos nakapikit siya. Abay, naggagalawan, nagsasayaw, di naman nagbabanggaan. Ang gandang tingnan, nakaka-bless. Hindi yung inang-iimbento ko na walang anointing pero yung, alam niyo, di ba may sa camp naman, merong awitan na wala talagang anointing eh. Na parang pinilit na lang. Pero iba talaga yung masaya, yung andun, yung spirit of joy. At yung dancing in the spirit, pag makikita mo yan, alam niyo ba,
Nakakiliti nga itong dancing in the spirit na pinapractice ito, yung mga nakadamit ng puti. Yung puti lang. May ano yan, merong, ano man tawag dito, merong restriction. Dapat sexy lang daw pwedeng magsayaw. Sabi ko, kung sa Diyos yun, bakit yung mataba hindi pwede magsayaw? Kasi yung kailangan yung sexy lang daw para daw magandang tingnan. Kung ang worship ay nakabase lang sa nakikita, hindi na worship yan. Di ba? Kung ang worship ay nakabase sa yung hindi sintonado, hindi na worship yan. Nakarinig na po ako ng mga taong sintonado na magsosong lead at magbabackup. Pero ang ganda pa rin ng flow. Bakit? Kasi hindi nakabase sa natural. Amen. Parang gano'n. Bakit ganyan? Sabi nung isa, sa isang probinsya natin ito sabi ko, ano yung mga program niyo? Yung Dancing in the Spirit po. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sino mga kasama? Ganito, gano'n. Sabi ko, kilala ko yung mga yan. Ba't walang mataba? At saka para ma-appreciate mo rin yung Dancing in the Spirit, kailangan daw, nakabukas ang mata mo. Para mapanood. Ay, sabi ko, wala na yan. Kasi kung sa Bible talaga yan, kung talagang sa Panginoon yan, Dancing in the Spirit na yan, yung ganito. Unang-una, ba't kailang practicing? Bakit ang choir nagpa-practice? Sige, mag-practice ka. Pero pagka umiral na ang worship, walang practice sa worship. Tama po ba? Kaya sabi ko, ba't walang mataba yan? Bawal daw mataba eh. Kasi pwede lang kumain. Sabi ko, hindi na lang kumibo nun. Unti-unti, babaguhin natin. Kasi noon, yung nandun kami pa, umaattend pa ako doon sa dating simbahan namin. No? Pero may rema na. Ngayon, sabi ko gano'n, nagbanggit ako ng parang pinag-exhort ako. Sabi ko, yung Dancing in the Spirit, kasi ginagawa namin no eh. Maganda talaga tingnan, nakaka-bless. Tapos yung sumasayaw, di naman marunong magsayaw talaga. Yung kahit mataba, pag tinignan mo, ang ganda niya tingnan eh, nakaka-bless. No? Na makikita mo talaga kumikilos siya, yung pagkilos niya ng hindi yung, yeah baby, yeah, yung mga gano'n, hindi gano'n na. Pero tinitingnan namin gano'n, ang ganda niyan, kumilos eh. Ngayon, nabanggit ko to, yung palang kausap ko, nasa dancing ministry. Ay, nilapitan niya ako, pagkatapos sabi niya sa akin, huwag kang ma-offend ha, sabi niya sa akin gano'n, mas matanda sa akin. Sabi niya, walang Dancing in the Spirit. Napatingin akong gano'n. Sabi niya, ang meron, dance before the Lord. Ganun ba? Sabi kong gano'n, okay. Pero na-offend ako. Sabi ko, parang di ko matanggap. Di ko matanggap. No, walang Dancing in the Spirit. Ang meron, dance before the Lord. Sabi ko, di ko matanggap. May something doon sa loob, di ko matanggap. Ano ginagawa namin? Nag-iimbento kami. Si Satanas yung kumikilo sa amin. Kapag ka nakita mong sumayaw si Kuya Johnny, nabe-bless ka ba o hindi? Pagka hindi, sa demonyo ba yun? Sabi ko nga, hindi ko matanggap eh. Hindi ko matanggap. Kaso, hindi ko alam kung nasa sa Bible. Nangyari, ito po. Nakita ko na meron pala Dancing in the Spirit kasi may singing in the Spirit. At meron, sabi niya, lahat ng gagawin niyo ngayon ay dapat gawin in spirit and in truth. No? In spirit. Tingnan natin yung awitan nyo. Alam nyo ba yung mga Jack, yung ginagawa sa mga simbahan, yung mga bandang year-end na? Worship explosion, Pag wala ang espiritu riyan, kumapit ang espiritu riyan, mag-iingay lang tayo. Tingnan nyo sa camp, nagpupuri yung mga tao sa camp, pero sabi ko, wala na sa espiritu. Alis na ako. Hayaan ko lang silang mapagod. Bandang huli, babaho na. Nakaamoy lang. Yung mga pawis nila. Pero alis na ako ron. Bakit? Di ko nasasamahan niya. Bakit? Wala rin ang espiritu eh. Pero pag andyan ang espiritu, hindi ka napapagod. Tsaka may saya. Andun sa loob yung joy na lumalabas. Ngayon, nalaman ko, meron pala talagang Dancing in the Spirit. Sabi ko, meron pala. Mali siya. Bakit? Nakita ko lang sa Bible eh. Tapos ito pala, yung sinasabi niya, dance before the Lord, sa Old Testament. Walang spirito ron. Kailangan mong gawin ito, ritual. Parang kailangan mo lang pasadahan, tara na, para matapos na. Parang ganun eh. Dance before the Lord.
Iba pala. Ano po ako, meron pong ano, sila nung unang panahon, no? Wala pa to si mama mo, dalaga pa eh. Nagkanta nung ano, na kami pa lang nila Auntie Baby no nandun sa Rema, na meron sila girly, alam ko si mama mo, na yung ang title eh, wag mo sanang isipin, di kita minamahal. Parang ganun yung tono nung kanta, wag mo sanang isipin. Alam niyo, sabi ko, tinitingnan ko, ngayon na lang kong sasalita, ang pangit. Pero pag tinitingnan mong ganun, ang ganda. Yung kilos nila, matitigas ang katawan. Pero habang tinitingnan mo sumasayaw sila, ang ganda. Maya-maya, sabi ko, ba't naiiyak na ako? Bakit napupuspos na ako habang pinanonood ko sila? Nagkakamali-mali pa. Pero habang tinitingnan ko, napupuspos ako. Maya-maya, lahat silang dancer, umiiyak na. Bakit? May moving ng Holy Spirit eh. So, ano pong sinasabi ko sa inyo rito? May time talaga na parang dun sa loob mo may conviction na hindi. Na gusto ng Diyos, gumaling ako eh. Parang hindi ako dapat kumibang. Hindi gusto ng Diyos na, alam ko gusto ng Diyos maging maganda buhay ko. Ayaw ng Diyos na palahiram ako ng pera. Ayaw ng Diyos na nakaasa na lang ako palagi sa hindi gusto ng Diyos to. Merong sense of righteousness na hindi gusto ng Diyos mo, save lahat ng pamilya ko eh. Alam ko yun eh. Hindi ko alam ko sana sa Bible, pero alam ko hindi gusto ng Diyos na ganito lang ang buhay ko. Meron pang malaking pangarap ang Diyos sa akin, pero hindi ko alam dito. Yun yung anointing na nagtuturo sa'yo. Ito yung anointing na nagtutulak sa'yo. Nalakuan niyo mga kapatid. At kapag bumigay ka dito, ibig sabihin, nag-yield. Ano yung sabihin ng yield? Sumunod. Kapag nag-yield ka rito, magsisimula kang mag-research. Magsisimula kang sumaliksik ng katwiran. Di ba? Seek first the kingdom and His righteousness. Magsisimula kang sumiksik. Bandang huli, nakuha mo na. At isa yung close ko rito. Nung time po na ng mga kabataan kami, kaboborn again ko lang, hindi po ako nagkakamali, parang 3 months pa lang akong born again. Na 3 months o 6 months, hindi ko matanda na. Nasama po kami sa evangelism, every Sunday yan, nasama kami sa mga, ang gagawin namin, mayroong bakanting lupa sa Bulacan, sa Baliwag o kaya Cavite, Dasmariñas, sasakay kami sa truck. Pagkatapos nun, maghanap kami ng bakanting lupa. Maglalabas kami ng amplifier, maglalabas kami ng konting bangko, at saka may microphone. Wala pang wireless nun, lahat yan may wire. Minsan, kasama pa namin yung drums. Yung drums natin, Auntie Baby, na kulay yellow. Yung unang-una. Tapos may bass, may 2 gitara, wala kaming keyboard, 2 gitara, 1 bass, tapos 1 drums, 4 lahat yan. Ngayon, magtutugtugan kami mag-i-invite yung mga tao dyan sa paligid. Na-attend kayo, iba naman, magdadala ng sariling bangko, magsesermon yung pastor namin ng salvation. Pagkatapos nun, magkakantahan kami, tapos mamaya magpe-pray na yung pastor namin. Lakas ng anointing eh. Alam niyo, lupa yan lupa. Maya-maya yung mga umaten rin, di naman namin kilala. Mga kapitbahay lang, pag bumagsak ang anointing, bagsakan niya sa lupa. Kahit putik-putik yan. Talagang babagsak sila. Sabi ko yung mga bata, sa Cavite naman nangyari to. Yung mga bata na siguro malaki na sila, mas bata pa kay kay Mayang eh. Yung mga 5 years old ang parang ganon. Alam niyo, pag bumaba ng anointing, yung mga bata na yun, iyakan na yan, tumbahan na lahat yan. Mahirap mo pa islayin ng bata. Pero pagka na-slay niya, talaga iyak na iyak. Alam niyo, mga magulang, susugod siya. Anong ginawa niyo sa anak ko? Bakit nagkaganto na yung anak ko? Ngayon, sasabihin ng mga worker, mga Bible school students yung mga yan, tsaka ng mga kasama namin. Ako, nagda-drums ako noon eh. Sabihin nila gano'n, napuspos po siya ng Espiritu ng Diyos. May mga magulang, yayakapin nila yung anak, di sila alis. May yung mga magulang, umiiyak na rin. Parang parang sinaboy mo yung anointing na gano'n na, ang ganda.
Hindi na nangyari ngayon eh. Maganda sana may ministry nga na gano'n eh, napunta kayo sa mga probinsya. Paalam lang kayo sa barangay. Wala naman tatanggihan eh. O Diyos, sa kabutihan mo, nalulugod ako. Puri sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo, ako ay aalay ko. One more time. O Diyos, sa naririto upang magpuri sa iyo, O Diyos. Ako ay iaalay ko. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ay, tingin po kayo sa akin. Alam niyo, ang ganda ng ministry. Ako po yung nagda-drums doon. Nung pauwi na kami, nag-isip-isip ako, sabi ko may kulang. Sabi ko, ang ganda na ng ministry ko. May mga kabataan kami. Nagsusolwin ako noon. Dalawa kami nagsusolwin nung youth leader at saka ako. Na kasama doon yung iba, napupuno namin yung simbahan eh. Hindi ko pa kakilala doon sila, Auntie Baby. Pero nung sisimula kami, ang ganda ng soul winning eh. Tuloy-tuloy lang ang dating ng tao eh. Tapos may prayer din, hindi kami naghihirap, sagana. Pero anointed ang mga services, hindi dry. Pero sabi ko, parang may kulang. May kulang. Sabi ko, bakit ganito? Yung mga kasama ko, tinitingnan ko sa saya nila. Sino ba namang hindi magiging masaya? Anointed ang mga services, magandang activities, tuloy-tuloy ang pagdating ng tao, masagana naman kami. Wala nang problema eh. Pero may kulang. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ko, may kulang eh. Ano yun? Conviction. Yan yung anointing na nagtutulak sa'yo. Parang gutom pa ako. Maganda na lahat. Pero something is missing. May mali, may kulang. Hindi ko masabing mali, hindi ko rin masabing tama. Pero may kulang. Habang pauwi po kami noon, na galing po ng Cavite o Baliwag, linggo-linggo yan. Nandun kami sa taas ng truck. Nag-iisip akong gano'n. Sabi ko, bakit ganito? Lungkot ko. Parang may bumagsak na kalungkutan sa akin na bakit ganito? Di ba dapat masaya ako? Tinawag ko yung best friend ko. Sabi ko sa kanya, hindi ka ba nag-iisip? Bakit tayo na born again? Sabi niya, nag-iisip. O, anong nasa isip mo? Wala. Sabi niya, ang ganda na sagot eh. Kasi sabi niya, wala. Masaya siya eh. Bakit? Buong family niya, nadala niya eh. Nadala niya sa born again, yung pamilya niya. Sabi ko gano'n eh, yung higit pa dyan, hindi ka ba nag-iisip, ba't na born again tayong dalawa? Sabi niya, hindi. Sabi, wala akong makuha magandang sagot dito sa kaibigan ko eh. Pero nag-iisip ako nun, sabi ko, bakit kaya? Ganun. Nahiya naman ako magtanong sa pastor. Na yan ang problema po ng pastor, hindi close. Kasi, di ba yung sabihin natin, si Mayang, palagay ko close to sa lola eh. Lola, gagano'n siguro kagad dito eh. Na pag hindi kasi mo na ipakita yung closeness mo doon sa miyembro mo, mahiya magtanong. Dapat ikaw unang iiyakan yan, di ba? Kasi close kayo. Ngayon, hindi nga kami ganun ka-close ng pastor namin. Kaya sabi ko nga, ba't kaya?
Alam nyo, yun ang nagtulak sa akin na saliksikin o isik yung baptism ng Holy Spirit. Kasi wala nagtatang sa amin, no? Sabi kong gano'n, i-check ko nga ito. Paano kaya ito? Paano kayang tanggapin yung tangs? Wala marunong patanggap. Nagpunta ako sa Bible School, di nila alam. Nagpunta ako kay ganito, di nila alam. Nagpunta ako kay ganyan, di nila alam. Ang advice sa akin, kung gusto mo, ang tangs, sabi niya gano'n. Kumapit ka. O, tapos tinanong ko naman yung sabi niya, kung gusto mo ng tangs, bumitaw ka. Sabi ko, ano kayo? Ang layo eh. Kumbaga, let go. Yung isa naman, hold on. Ano ba talaga? Pero yung hunger doon, yung something na may conviction, yun na magtutulak sa'yo mag-seek. Eh ano nangyari po, natututunan ko naman na yung faith na yan. Kaya sabi kong gano'n, sige magpe-faith ako na tatanggapin ko ang tongues. Eh ang tongues po kasi ay ibinigay na. Ang salvation binigay na at ang healing binigay na. Ibig sabihin, ikaw magde-decide kailan mo gustong tanggapin. Di sabi ko, Wednesday ang alam ko na midweek namin noon. Sa bahay pa lang kami noon, sa Boni. Yan, inabot na kami nila Auntie Baby na yan. Sabi ko, sige sa Wednesday, midweek service namin. Tatanggap ako ng tongues. Alam niyo, may bumulong sa akin, wala nagpapatanggap ng tongues. Kaya hindi mo matatanggap. Ngayon, sa madaling salita po, saka ko na lang may kwento sa inyo ulit. Alam niyo po, nung Wednesday, may dumating na Amerikanang lola. Sabi niya, who wants to receive the baptism of the Holy Spirit? Ay, akong nauna. Bihira yun. May pinapunta talaga ang Diyos doon para tanggapin ko yung tongues. Ako unang tumayo. Iniwan ko yung bass guitar ko. At sa pagtayo ko, pumila na lahat yan. Ano nangyari? Praise the Lord. Sabi ko, akong una. Ako yung una. Ang ginawa ng Amerikanang lola, inunay sa dulo. Isa-isa kami. Parang, ano ba tawag doon? Kakaiba yung pakiramdam yun. Sabi ko, ano ba naman yun? Gusto ko na sumigit gumanon. Parang sisingit ka sa pila. Pero alam nyo, sila na slain lang. Ako lang tumanggap ng tongues. Sabi ko, ganun pala. Kasi ang tongues, healing, salvation, binigay na yan. Ikaw magde-decide kung kailan mo tatanggapin. At nung natanggap ko na po ito, sabi ko gano'n, kaya pala. Kaya kung may nararamdaman kayo na parang may kulang pa, seek niyo yung Word of God. Seek. Meron pa. Kasi ang nagbibigay po ng kagutuman sa atin na hanapin siya, siya rin. O Diyos, sa kabanalan mo, malulungkot ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. For the last time, ikaw lamang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti